So, to start with po, mga kapatid, no, allow me to read the Bible verse for us. At kung meron po kayong mga electronic Bible dyan, ilabas nyo po, no? Sabayin nyo po ako sa pagbabasa dito sa Deuteronomy chapter 15, verse 10. And it says, "Give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord God will bless you in all your work and in everything you put in your hand too." So napakaliwanag naman po mga kapatid, na yung binibigay na mensahe sa atin ng Deuteronomy na to, ano. Ang sabi po dito, ito ay nagtuturo sa atin na dapat po tayo magbigay ng bukas palad, yung magaan sa ating pakiramdam, ano. Wala pong hinagpis sa puso, yung hindi na tayo napipilitan, di ba? So sa ganun po, gagantipalaan naman tayo ng ating Panginoon. Kung ano man po yung binigay natin sa Kanya, ibabalik ni Lord yan. 1,000,000 times, di ba? But para sa pagpapatuloy, ano po nga po ba yung tithes and offerings? Eto mga kapatid, alam ko lahat tayo, alam na to eh. Alam na to lahat. Yung mga verses na ginagamit natin, like yung sa Old Testament, yung Malakay, di ba? 3 verse 10, So, ang i-emphasize ko lang sa inyo mga kapatid, ano ba yung, hindi naman pagkakaiba, So, ano yung mas maganda sa dalawa? Actually, pares maganda eh. So, to continue, basahin po natin yung Malakay sa 3 verse 10, Ang sabi dito, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang mayroong pagkain ng aking bahay at subukin ninyo ako ngayon dito, sabi po ng Panginoon. Kundi ko bubuksan sa inyo ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala na walang sapat na sisidlan. Diba? Sabi nga nun, sa kalalagyan. So, ibig sabihin, dito sa Old Testament na ito, tayo po ay inuobliga ng ating Panginoon na ibigay natin ang ating ikapo, 10% ng ating kinikita, bilang pagpapasalamat, pagbabalik po ng ating pagtanaw ng utang na loob sa mga biyayang tinanggap natin. So, ganun lang naman po kaiksi yung paliwanag doon. Whereas, doon po sa offering, makikita natin saan? 2 Corinthians, ang galing ni Pastor. 2 Corinthians 9 verse 7. Diba? Sabi po doon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso na hindi mabigat sa loob o sa pilitan sapagkat iniibig ng Diyos. Diba? Ang nagbibigay ng masaya. So dito, napakasimple lang, cheerful giver. Ngayon, para sa akin, siguro para din sa inyo, ano naman lang kaibahan nito? Sa ikapo, mga kapatid, binibigyan tayo ng limit. 10%. Di ba? Now, dun sa offering, which is included in the New Testament, napaka-blessed natin mga kapatid. Why? Because we can give more than the 10% or beyond the 10%. Wherein, kung meron po tayong sapat na yaman, di ba? Meron tayong malaking kinikita, so hindi lamang tayo humihinto doon sa 10%. Pwede nating ibigay, i-share sa church, sa ating mga kapatid, more than the 10% of what we have. So, di ba, mas bless yung 2 Corinthians, di ba, para sa akin, di ba? Cheerful giver ka na, at the same time, mas malaki pa yung naitutulong mo sa ating kapwa, di ba? So, kapag tayo ay tumulong, what is the provisions of this, mga kapatid? So, sabi po doon, makikita natin yung provisions ng pagbibigay sa Lucas chapter 6, verse 38. Ang galing ni Pastor, kabisado yung bayo na. Ano sabi doon? Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal ng maganda, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay nila sa inyo sapagkat kung ano ang panukat na inyong ginagamit ay siya rin gagamitin sa inyo. Amen, mga kapatid, di ba? Ibig sabihin, kung magbibigay ka ng bigas sa kapitbahay mo, isang gatang, pag nakailangan ka, baka sabihin ng kapitbahay mo, dati isang gatang lang binigay mo sa akin eh. Lugi naman ako pag dinagdagan ko yan. Baka maghirap naman ako, di ba? So, ano lang siya, logical lang siya, pero imbis na magbigay tayo ng kung ano lang yung sakto, kung may sosobra naman, why not, di ba? Diba? So dito, tinuturo sa atin siyempre yung prinsipyo ng pagbibigay. Na kapag nagbigay tayo, sinusuklian tayo ng ating Panginoon kung ano yung ginagawa natin kabutihan sa kapwa. Mga kapatid, may tanong ako
sa inyo. Sino dito sa atin? Lahat. Yung pinanganak ng meron. Wala, di ba? Meron tayo isa. Di ba? Meron tayong, yan, ang galing naman. Sino sumaga sa Ate Irish? Bigyan ng jacket yan. So, meron tayong isang buhay. Di ba? Ngayon, itong buhay na ito, kanino yon? Kay Jesus. So, pinagkatiwala sa atin yan. Ibinigay sa atin. Ipinahiram sa atin yan. Di ba? Ngayon, pinanganak ka, lumaki, nag-aral, nagkatrabaho, yumaman, nakabilang kotse, bahay, ginto, lahat-lahat. Kanino yan? Kay Lord. So, brothers and sisters, I just want to emphasize to each and every one of us that everything that we have, it is belong to the Lord. So we are just a steward of what we have. So kung anong meron tayo, lahat-lahat yan, hindi yan sa atin. Kaya nga ako, every time mga kapatid, ako iaalis. Kapag ako iaalis ng bahay, pag sakay ko ng sasakyan, palagi kong sinasabi, Lord, hipuin mo ang bawat pyesa ng sasakyan na ipinahiram mo sa akin. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Dahil ipinagkakatiwala ko sa iyo yung kaligtasan ko. Dahil ang sasakyan ito, hindi ito sa company, hindi rin ito sa akin. Sa iyo to. So ipahiram mo sa akin. Lalo na gagamitin ko pagdating sa church. So amen po ba mga kapatid, ano? So alam nyo ba na yung sacrifice, yung sacrifice giving, di ba? Meron tayo niyan sa Bible. Ang isa sa mga lagi pumupukaw sa isipan ng bawat Kristiyano ay yung kwento sa Old Testament doon sa balo. So sino nakakalam ng balo, yung kwento sa Bible? Matatagpuan po natin sa Lucas chapter 21 verse 1 to 4. So ang sabi doon, si Kristo nandun sa templo. Ngayon meron isa doon na meron dong hulugan, siyempre ng mga abulay, di ba? Na mga offering. So ngayon naghuhulog yung mayayaman, naghuhulog, siyempre, di ba? Ngayon napansin ni Jesus Christ, may isang balo, naghulog ng 2 coins. Yung coins, malaking halaga na yun, di ba? Ngayon, nung napansin ni Kristo, ano sabi ni Kristo? Mas malaki ang ibinigay ng balo. Why? Dahil yung mayayaman, binigay nila yung sobra lang sa meron sila. Sobra lang sa kinita nila at kung anong meron sila. Whereas, yung balo, nakita niya kasi dinukot sa bulsa ng babae, di ba? 2 na lang yun. Hinulog niya. So, ibig sabihin, mas malaki ang binigay ng balo. Kasi, yun lang yung pera niya eh. Wala nang iba. So, kaya sabi ng Panginoon, mas malaki ang binigay ng balo. Ngayon, sa pagbibigay ng balo na yun, anong napansin natin doon, mga kapatid? Di ba? Nagbigay siya dahil love niya si Kristo. Nagbigay siya kasi nagpapasalamat siya, binabalik niya kung anong meron siya. But far from that, ano yung pinakamagandang explanation kung bakit nagbigay yung babae, yun na lang yung meron siya eh. Di ba? Kapag tayo nagbibigay, mga kapatid, lalo na kay Kristo, hindi lamang yung love, hindi lamang yung pagtanaw ng utang na loob. Andun yung tiwala natin sa Kanya. Di ba? 2 coins na lang yung laman ng bulsa niya eh. Pero anong ginawa niya? Ibinigay niya lahat sa Panginoon. Bakit? Kasi pinagkatiwala niya kay Jesus Christ yung kinabukasan niya. Yung kakainin niya after niyang maibigay yung lahat ng meron sa Kanya. So napakaganda ng kwento na yun. Ano? So kaya mga kapatid, alam niyo ba, yung buhay natin, laging patungkol sa pagbibigayan. Di ba? Actually, mga kapatid, tayo ang unang tumanggap. John 3:6 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believe in Him shall not perish but have an eternal life. So tayo ang nagbigay. Di ba? So it's about time, Panginoon, ang mga kapatid na tayo naman minsan, hindi pala minsan, dapat lagi nating itanim sa puso natin na magbigay tayo. Parang ano yan eh, di ba, mahal natin yung pamilya natin. We are OFW, right? Gusto natin laging napapasaya natin yung anak natin, asawa, kapatid, kamag-anak, pamangkin, lalo na kapag ka mga breadwinner, di ba? Pero minsan, nag-iisip tayo, lagi tayo nagdadasal, di ba?
Lord, tutulungan ko yung pamilya ko, gusto kong maibigay sa kanya yung lahat-lahat. Dasal tayo ng dasal. Dalangin tayo ng dalangin. Hiling tayo ng hiling. Pero iniisip pa natin mga kapatid, ano yung binigay natin sa kanya? Nagbigay na ba tayo sa kanya? Para hilingin natin lahat ng bagay na kailangan natin? Di ba? Minsan isipin natin, hiling tayo ng hiling. Ano bang ginawa natin kay Lord? Ano bang ibinalik natin sa kanya? Di ba dapat iniisip din natin, di ba? Mga kapatid, God is generous to generous people. Di ba? God gives, so we can give also. Tinuruan niya tayo magbigay, di ba? Ngayon, kung ito, generosity nito, gagamitin natin ng tama, yayakapin natin, ibibigay natin sa kapwa natin, lalo sa Panginoon, yung mga bagay na para sa Kanya, ibabalik ni Jesus Christ yun. Di ba? Hindi naman papayag si Jesus Christ, di ba, na mas generous tayo sa Kanya. Dahil wala nang mas generous pa kay Jesus Christ. So God is generous to those generous people. Di ba? So ano man yung ibigay natin sa ating mga kapatid, ang mahalaga ito po ay nagmumula sa ating puso. Di ba? So ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa pera, no? Ito ay tungkol din sa puso, pagdamay, di ba? Kung may problema yung ating kapatid, so kailangan damayan din natin. Di ba? At so mga kapatid, hindi ko na pahabain kasi alam naman natin yung tithes, di ba? So, sa pagtatapos mga kapatid, I just want you to give one trivia. Isang trivia lang mga kapatid. The Hebrew word of tithing is maaser. Maaser, di ba? And from that word, we can also take another word which is aser. Hebrew name of aser is offering or fortunate or in short rich. So that means the secret to your prosperity hidden in tithings. Diba? When we are tithing or giving to the Lord, it is non-verbal action saying, God is my source, God is my provider, God is my partner, and when I tithing is my way of expressing my faith to my God. And it's prioritizing God consistently over all things. Di ba? Tama ba mga kapatid? So, kaya mga kapatid, tayo po ay tumugon sa pagbibigay.